So, hello mga tao and welcome back to my channel! At for tonight's video guys, kasi wala na talaga akong maisip na content. Uy, marami akong ginagawa kanina. So, for today's video ay ito na po yung request nyo. Matagal nyo ng request na interviewin ko, isali ko sa vlog. Kahit ayaw ko, kahit napilitan ako, char lang. Pero ngayon guys, totoo na talaga to. Siya na talaga yung interview ko ngayong araw na ito. Ngayong gabing to. So ladies and gentlemen, ang nag-iisang Madam MK, Madam Quackness! Madam Quackness yan. Bakit pa dilim, Beth? Mia Kaloka Ilocana. Ayan. My new page is Mia Kaloka MK. Kasi di ko naman. But your YouTube channel is? Mia Kaloka lang. Oh, Mia Kaloka. So, dahil nandito na siya sa inyong harapan guys, we have a few questions about her life, about her daily routine. So, my first question, Madam MK, kasi ang tawag na sa amin dito talaga sa kanya is MK na not Mia Kaloka, but Madam Quackness. Oo. So, MK. Okay. Yes. My first question to you is, how are you? How are you? Ayun, okay naman na ako. I mean, nanguman na akong stress sa balay, nanguman na ang... Mag-Tagalog ka! Natapos na yung mga stress ko sa bahay, sa buhay, yung ganyan. So, ang galing na niyo mag-Bisaya guys, no? In fairness. Oo, tapos, ayun, nakapasyal-pasyal na ako. Ayun, pupunta na ako dito lagi sa inyo, sa Hinaguan. Tapos, yun, gusto ko na dito matulog. Natutulog ako dito minsan. Pag, di ba, pag ayaw mo nang umuwi, dito ka naman natulog sa bangko. Tsaka minsan, pag may quacknet sa bahay, ayun. Quacknet is bad. So, minsan kasi doon sa bahay may paniki. So, ayoko dyan. Bahala ka dyan. Hindi mo siya paniki, kalapati. Bahala kayo dyan. Ayun. So, yun. Okay naman. So, you're good na. So, my next question is, I heard na you sell your house. Selling. You're selling. Oh, turuan mo ako, bobo nga ako, di ba? Selling. Oh, you're selling your house. Why? And what's the reason behind? Pinost ko na lang na una. Hindi naman siya agad mabibenta, di ba? Na binenta mo ngayon, bukas may nagtanong na, finorsil ko na siya just in case. Kasi nga, ilang years from now, pwede na tayong mag-alis-alis, ganyan. Kaso naisip ko, kung alis-alis ba, and then pag natapos na next year, matapos yung building doon kila mama at papa, maglalagi din ako sa La Union. Pag bakasyon na lang ako dito. So, paano yaan ang gagawin ko? Ma-stress pa kayo dito asikasuhin yung bahay just in case. Pero anyway, kung gano'n ang mangyari, pwede ko naman i-secure yung bahay. Pwede ko ipadla kung di pa nabibenta. Pero, ang sabi talaga, ang nagpo-push sa akin talaga is mami at daddy ko. Naibenta na. Oo. Para mag-focus ka na doon sa La Union. Na pag nabenta, just in case, yung family petition maging active na 3 years from now. Oo, kasi nga you want to go to abroad na, di ba? Oo. With your family, to be bind together. Oo. Ala! Ang galing ko mag-English! Kasi pag gano'n na nangyari, magbabakasyon na lang ako dito 1 month, 2 months, ganyan. So, ganyan, 2 weeks ako dito, saan, ganun. So, how much do you sell your house? Yung vlog ko, pag napanood din nyo, naggumawa ng calculate akong ganyan, ana-ana, lumabas na lahat ng mga, sa resibo, 560 lahat. 560,000? Oo, so may resibo yon. Wala pa dun yung yuta. How much do you, pagbili mo ng lot? Yung lot, 80 yon, tapos dinagdagan ko ng onti lang, so mag 100 siya, so 100K. 100K plus 560. 660 plus mga appliances. Kasi lahat na ibebenta mo. Hindi pa kasali parang fully furnished? Furnished na, ganyan. So kung mangyari, maleta ko na lang dalhin ko mga damit ko, mga ganyan. So, diba? Pwede siya ibenta ng mga 800. Oo, diba? 1M to 800. Ano 1M? 8 lang na ganyan.
So, Huwag mo na iwanan. ano ba, bukal ba sa loob mo yan na ibebenta or may ano pa, may... Kasi alam ko, Inhibitions. ang dami mong sinakripisyo about that house. Oo. Sinakripisyo mo yung sasakyan mo, may motor ka pa, no, ilang motor mo nabentang, mga alahas mo, wala, Nandun yung iba, katago. Hindi ko ginagamit. hindi ka na nag-yellow ngayon, hindi ka na nagka-hepatitis A, B, C, dahil nadamay dyan paggawa ng bahay. So, Oo. meron bang lungkot, may kirot, may ganon sa nararamdaman mo when you decide to for sale your house? Enjoy yung may bago kang bahay. Masaya yung may na-accomplish ka. Oo nga, pero ngayon na decide ka na ibebenta mo, wala ka bang regrets? Regret ko siguro kung hindi ko mabenta kasi siya pa yung ma-stress ako na nasa ibang bansa na ba, ganyan. Hindi naman kaagad-agad mabenta, 'di ba? Siguro taon pa, sabihin na natin. Pero yung pag kunyari hindi nabenta, nasa abroad ka na, siya pang ano ba ito, ganyan. Mahirap. Sa Manila nga, Kasi wala namang asikaso. wala nang nakatira doon kung hindi pa si Gina. Inasikaso lang ni Gina, yung apartments. Pero yung bahay, walang nakatira. Diba? So, next question, dahil sabi mo nga, both of your parents na nag-decide na benta mo. How close you are to your parents right now? Ganun pa din. Same as Tingnan mo, before? tumawag nga kagabi. Oo nga eh. Isang oras. I heard your dad calling you last Oo, night. tumatawag yan, isang oras. Tenga mo How na, sweet ano. your parents to you? How sweet. Oh, Ano, hindi sila sweet, no? strict, anak. Ah. Strict, ganyan. Sino mas close mo? Yung nanay mo, yung tatay mo? Si Papa lagi ko kausap kasi si Mama pa rin siya, ano, pag magreklamo, magganyan-ganyan. Ano na naman nangyari, ganyan-ganyan. Pero pag si Papa kasi siya na ngayon yung, ano, even before, Beshi, sa Manila pa ako, pag tatawag yan, 2 hours yan tatawag, 3 hours. Si Papa laging tumatawag. Si Papa medyo, laging mas close. Si Mama busy at masyadong ano sa career. Si Papa, madami siyang spare time. So, yung kung closeness lang, pares naman silang dalawa. Pag close, si Mama, pag umuwi siya, yung madaming gifts. Yun sa kanya is through pinapakita niya yung sweet niya to you. Madami siyang gifts sa'yo. Sa mga mga regalo. Oo. Pero yung tatay mo is time to call you, time Oo, to ngayon, tatawag speak din with yun, you. magkasama din sila, ganyan-ganyan. So, si Papa yung So laging, magkaiba sila ng sweetness. kahit sa mga kapatid ko, si Papa yung laging tatawag. Sa mga kapatid naman, di ba, you are the eldest. Oo. So, next to you is the girl or The girl, The oo. girl. So nagitna talaga yung girl. Oo. Tapos yung Chemist yun, siya may asawa na French. So, So sino naman sa dalawang magkapatid mo yung close mo? Yung yung si one call Joy, one call away mo. yung sister ko. Yung sister kasi Yung brother ko ngayon kasi busy, he's taking a doctorate in chiropractic. Doctor in chiropractic. Practice in chiropractor. yung Yeah. papa. Yun ang gusto Ganon. niya kasi ang course na tinapos niya sa States is kinesiology. What Kinesiology. does it mean? Kinesiology, para siyang PT. Okay. PT, kinesiology, mga ganyan. Alam naman sa US, napakadaming kurso. So- Kahit astronomy meron. Lahat kayo, di ba, nag-graduate na? Oo. Sinong masasabi mo na successful in life na? Yung sister ko, kasi yung sister ko, siya ang May asawa na? married siya, and then may bahay na sila, magaganda yung kotse niya doon. Chemist silang dalawa sa isang malaking Company. ang pharmaceutical company. Yung mga nag-ano pa ng nag-inject. Yung mga na-inject sa atin. Yes! Hindi ko na sabihin, pero yun ang company nila. Yung dalawa yung inject na kineso. So siya yung pinaka-successful in terms of siblings. Siya talaga. Yung brother ko Naghanap pala ng kanyang... ng love life. So, alam ko na nakamit mo na yung pagiging nurse mo because you are a registered nurse. Yeah. At the same time, you're a content creator and a vlogger. And also... Parang gusto ko kasi tikman lahat. Gawin lahat. So,
you can call yourself also as a, ano ba to, tawag nito, successful one na rin. Success. Or Oo naman din. Oo. Kasi na-experience ko na yung ganito. Travel, na-experience ko na yung sa car, na-experience ko na din. Bahay, na-experience ko na din. So, na-achieve ko rin yung mga ganyan. Parang sa bucket list ba? Oo, yung travels yun. So, oo, nandun na yung success. Pero yung iniisip ko is 5 to 10 years from now, paano tayo ulit noon 5 to 10 years from now, meron pa rin ba ito yung ginagawa natin, yun yung looking forward. And in case kung makaalis ako, sabi ko sa sarili ko, at least magawan ko ng paraan na magkaroon ako ng magandang retirement. At least hindi naman tayo pabata. Retirement yung iniisip ko. So ngayon may bahay man ako ganyan, okay lang, mabenta, okay lang. In the future, meron na tayong mas naipon na mas malaki, o doon na ako magpagawa ulit. Alam mo, madali lang naman dito sa probinsya. Yun yung na-experience ko. Pero na-experience ko na, and that's what makes me happy because meron akong achievement na nagawa. How do you define successful? Being successful is, for me, is having accomplished things that you've never thought of having or accomplishing in your life. Although kahit simple lang ito, it's not really just monetary. Hindi siya sa pera lang. Andiyan lang naman ang pera. Pero yung nagawa mo ito, nagawa mo yan. Tapos yung sa buhay mo is hindi ka lang parang stagnant. Alam mo yon, like for example, ikaw, madami ka nang napasaya, ganyan, naging maayos yung pamilya mo, madami ka na ibigay sa pamilya mo. That's success. And then, kahit na sinasabi ng mga taong ganyan, na ganito, ganyan, no. Because sa sarili mo is may na-achieve ka. Yun eh. Parang sa Facebook sinasabi, you have achieved 500 weekly stars. And then, may ganon ganon yun. Yun yung success. Pag napindot mo yung button na yun, natapos mo na yun, check, accomplish, success na yun. That's for me. Okay. So, last question na. From 1 to 10, how happy Madam MK now? Madam MK na. Mga 8. Why 8? Where is the 2? 2 is, syempre yung personal na love life, wala. Pero 8 is malaki na rin yun kasi madami na rin tayong pagkasama, and yung mga friends nandyan lang, ang mga SC, ang mga followers nandyan lang din. Pero yung 2 is, let's say, may kulang pa. So, yun yung i-try natin i-achieve. Maybe love life ba ito? Or kung mag-love life? Or sabihin na natin pag-gising mo sa umaga, may naningal na kuryente, ganyan ka na lang. Yun yung parang gusto ko pa ma-achieve. Sabihin na natin, yung bayaran na ng tubig, ganun ka lang. So wala ka na problemahin pag-gising hindi yung ngayon, ba naman yan? So, sige na nga, ating yung sweldo. So, siguro yun din yung financial stability. Ang hirap din kasi maging stable ngayon, lalo na it's very poor and very sad our country. Like what's happening in our country, and it's very sad and poor. And I always thought at looking at the smiles of the children. Yun, yan? Miss Universe? Ha? And thank you so much, Madam MK, for your time, your effort, for nag-oo ka sa aking interview portion. Although, hindi naman talaga dapat to sa akin manggagaling. It's because gusto lang talaga ng mga followers mo rin. Kasi ang daming di ba nabasa mo nung nag-live ako na, bakit hindi mo ni-interview si Mia? Kasi masama ugali ni Mia, kaya hindi ko siya ni-interview. Huwag naman kayo ganyan, guys. Ngayon, natupad ko na yung mga gusto niyo na mangyari kay Mia, na ma-interview ko siya kung how she is right now. So, maraming salamat, Madam Kwaknet. And next time, ikaw naman na-interview. Of course, I handle myself. Bakit madalibot natin mag-interview? Madami naman tayong ganyan dati. Oo. Dapat, when you interviewing me next time, you must be in English, okay? No Tagalog, no Bisaya. Ano tayong snacks? Every time I speak Bisaya, I'll eat? Or what? I'll drink. Chill lang. Okay. Diba? So thank you so much mga kapidya, and see you on my next vlog. Bye!